Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon sa isa na namang pagkakataon na ibinigay sa atin upang tayo ay makasamba at makapagbulay-bulay ng kanyang mga salita sa oras na ito. May ikot pa rin po tayo doon sa theme na Jesus, the hope of mankind. Si Jesus ang pag-asa ng sangkatauhan. At ngayong araw na ito, ang topic po natin, holding on together. Yung hawak kamay, no? At i-feature po natin ang Emmaus Walk or Emmaus Walk. Naranasan nyo na ba na maglakad ng medyo malayo, no? Lalo na yung umaga, yung bago pa lang sumisikat ang araw, no? Free vitamin D rin yun para sa atin at na-exercise tayo. Talaga namang masarap maglakad at marami kang mabubulay-bulay, marami kang maiisip, no? Sa akin, pag naglalakad ako sa umaga, maraming nabubuo sa isip ko, mga plans at mga revelations ng God, no? Dumadating sa isip ko. Mas masaya kung may kasama tayo. May kahuntahan, may kausap, lalo't yung paksa na pinag-uusapan ay napakahalaga sa buhay ng pareho. So, ngayong umaga, tatalakayin po natin ang isang paglalakad o paglalakbay na hindi nila alam na kasama pala nila ang tagapagdala ng pag-asa at kaligtasan ng buong mundo. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Luke 24 verses 13 to 35. Luke 24 verses 13 to 35. At ngayong oras na ito, babasahin po natin yung key verse. Sa verse 32 po ang sabi, "And they said to one another, Did not our heart burn within us while he talked with us on the road and while he opened the Scriptures?" Mga kapatid, tayo'y manalangin. Opo aming Diyos, sa umaga pong ito, amin pong pagbubulay-bulayan ang isang klase ng paglalakad na kung saan ay naroon at nakasama nila ang Panginoong Hesus. At kami rin po sa buhay namin, meron kaming mga lakad, meron kaming mga iba't ibang klase ng mga paglalakbay sa buhay na ito. Nais po namin maging masaya, masigla at exciting ang bawat paglakad namin dito sa mundo, ang bawat biyahe namin dito sa mundo. Kaya po, tulungan niyo po kami na ma-enjoy namin ito, lalo't higit kasama ka namin, Panginoon. Yun po yung pinaka-importante. At ngayong umaga, tulungan po kami ng Banal na Espiritu, maintindihan po namin ang aming mga babasahin at maiugnay po namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Tulungan po kami, Panginoon, na mas naisin namin na makasama ka ng malapitan sa bawat paglalakbay namin. At i-bless mo po kaming lahat ngayon sa aming pananambahan sa iyo together, sa iba't ibang dako, mga nasa tahanan, sa iba't ibang lugar. Nawa po buklutin kami ng iisang espiritu, espiritu ng pagkaunawa at espiritu ng pagkakaisa. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang papuri sa umaga na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Our life's confusions will be replaced with comfort and security when we know who our companion is. Ang buhay po natin ay merong mga pag-aalinlangan, merong mga pag-aalala, ngunit pwede po itong mapalitan ng kasiguruhan, ng kaaliwan, lalo't kasama namin ang Panginoon na siya naming kasakasama sa aming paglalakbay. Mga kapatid, what kind of walk do we have? Meron po tayong 4 na klase ng
paglalakad ngayong umaga at tatalakayin po natin yung lahat. Ang una po, the walk with confusion. Yung po bang lakbayin o biyahe na may mga pag-aalala o mayroong mga pag-aalinlangan. Sinasabi po doon sa Luke 24:13 to 16, ganito po ang sabi. Now behold, two of them were traveling that same day to a village called Emmaus, which was 7 miles from Jerusalem, and they talked together of all these things which had happened. So it was while they conversed and reasoned that Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were restrained so that they did not know him. So dito po ay makikita po natin yung dalawang mama. Ang isa po sa kanila ay si Cleophas at yung isa ay hindi binigyan ng pangalan sa sulat. So hapon po yon, that afternoon, Jesus joined two sorrowful disciples. Malungkot na malungkot po itong dalawang alagad na ito who were walking from Jerusalem to the village of Emmaus. But they did not recognize him. Hindi nila nakilala na meron pala silang kasama. Merong iniisip nila stranger na sumabay sa kanilang paglalakad. Mga kapatid, why there's a walk with confusion? Bakit ba merong mga pag-aalinlangan ang ating mga lakarin o may mga lakad na tayo naguguluhan yung ating mga isip sa buhay na ito because yung isa po, no recognition. So makikita po natin itong dalawang disciples ay nag-uusap sila at nagpapalitan sila ng mga kuro-kuro habang naglalakad sila at hindi nila napansin na sa kanilang paglalakad ay yung pangatlong naging kasama nila ay ang Panginoon na. Habang sila ay naglalakad ay mayroong palapit na parang humahabol sa kanila at nag-join sa kanilang paglakad, nag-join sa kanilang pag-uusap. Usap sila ng usap ayon sa sarili nilang opinyon at haka-haka ayon sa sinabi ng mga babae. May mga pagkakataon na confused tayo sa mga naririnig natin, sa mga nakikita natin at hindi natin nare-recognize yung presence ni Jesus. Sila, pinag-uusapan nila, hali-halili, ano yung nadinig nila sa mga babae, pupuntahan daw at papahiran daw ng mga spices ang body ni Jesus, pero wala na daw doon no, ano kayang nangyari doon? So bitin yung kanilang pag-uusap at nagpapalitan na lang sila ng mga kuro-kuro at opinion. The presence of Jesus is normally being ignored at normal situations. Yung presensya ng ating Panginoong Jesus ay normally kapag simple lang ang at normal ang takbo ng buhay, hindi naman masyadong napapansin. Pag normal ang sitwasyon, mahirap ma-recognize ang presence ni Jesus. Kailangan pa may maganap na sensational na events para ma-recognize siya sa ating buhay, no? Katulad ngayon, ang daming mga problema sa mundo, no? Maraming mga nagkaka-COVID, maraming mga nawawalan ng trabaho, maraming nagsasara ng mga business, merong mga apartments na walang ibayad ang mga tao. Ang daming mga problema na big deal sa ating buhay dahil kasama ito para tayo ay makasurvive sa buhay na ito. Normally, kapag walang problema, ay diretso lang ang buhay sa kung anong pinagkakabisihan natin na katulad ng itong dalawang mama, diretso lang sila sa usap lang sila ng usap. Hindi nila napapansin ang Panginoon. Pero pag may mga big event sa buhay natin na
too much na apektado ang ating normal life, ay doon natin naaalala ang Panginoon. Doon natin siya nare-recognize. Pero pag normal ang sitwasyon, walay, dead ma, no? Kanya-kanya, no? Focus tayo sa ibang mga bagay na pinagkakaabalahan natin. So itong dalawang mama na ito, si Cleophas nga at ang isang walang pangalan, tutok sila sa issue, tutok sila sa pinag-uusapan nila, yung death and resurrection ni Jesus na nangyari, at di nila napapansin na yung pinag-uusapan nila andito na. Kasama na nila. Kasabay na nila. No recognition. Why? Tutok sila sa pag-uusap nila. Tayo din, minsan, kaya hindi natin napapansin ang presence ni Lord sa buhay natin, ay tutok tayo sa ibang mga bagay. Madali siyang pag-usapan? Yes. Madali siyang pag-aralan? Yes. Pero nahihirapan tayong kilalanin ang presensya niya, damahin ang presensya niya, i-recognize ang mga gawa niya, i-recognize ang tinig niya, sapagkat focus tayo sa ibang mga bagay. The presence of Jesus is normally being ignored at normal situations. Isa pa po, no clear eyesight. Sa verse 14, ang sabi po, but their eyes were restrained so that they did not know Him. Eyes held up or controlled so they can't see Him as He is. Para po bang para bang may restriction sa kanilang mga dapat na makita. Parang nakikita nila pero hindi nila na-recognize. They even confronted him, tinanong pa nga nila na ikaw lang yung tao, ikaw lang yung stranger dito sa Jerusalem na hindi nakakaalam nitong nangyayari nito. Bakit parang wala kang alam? Doon sa verse 14 po 'yon. So mabuti hindi sinabi ni Jesus na kayo ang walang alam. Andito na ako sa harap niyo, hindi niyo pa alam. Mabuti hindi siya sumasagot ng ganun. Mas concerned si Jesus sa kalagayan nila na confused sila, sad sila, no? Sa verse 17, ang sabi, and he said to them, what kind of conversation is this that you have with one another as you walk and are sad? Hindi naiintindihan ng mga ito ang lahat ng nangyayari. Bulag sila sa katotohanan, kaya sad sila. Mga kapatid, minsan ang mga pabor ng Panginoon, ang mga gawa sa buhay natin, hindi natin na-appreciate sapagkat bulag tayo na parang may makapal na nakatapal sa ating mga mata. Sa 1 John 14:7, ang sabi po, siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay nananatili sa inyo. There are many causes for spiritual blindness, such as Satan, no? Si Satanas mismo ang siyang naglalagay upang ang mga mata natin ay mga mabulag sa katotohanan ng Panginoon. Pangalawa, pride, no? Minsan nasa harapan na natin ang katotohanan, ang reality. Meron ng message ang Lord, pero dahil ma-pride tayo, ayaw nating pakinggan yung nagsasalita, ayaw nating tanggapin na bago sa atin yung sinasabi niya. Gusto nating isipin na mas mataas tayo kaysa sa nagsasalita, no? Pride, no? Kaya hindi natin makuha yung tunay na message ng Panginoon sa oras na yon. So ignorance, no? Kaya nga tayo keep on preaching kasi ang mga tao ignorante, maraming mga tao dahil nga nakafocus sa maraming mga bagay, hindi nabibigyan ng panahon na pag-aralan, basahin at limilimiin ang mensahe ng Diyos, ang Biblia, ang kaligtasan. So, kung minsan ang mga kasama natin blind din, kaya tayo blind din. Di ba ganon? Birds of the same feather flock together. Di ba? Kung minsan meron ka ng alam na katotohanan, pero ang karamihan sa mga
kasama mo ay bulag at hindi alam yon, tapos nai-intimidate ka sa mga reasonings nila, no? So, nakukuha ka, imbis na ikaw ang makawin sa kanila, nakukuha ka nila, no? Blind leads another blind, no? Minsan iniisip natin ano sasabihin ng iba. Minsan alam na natin yung tama, nag-reveal na ang Lord sa buhay natin, nabasa na natin ang isang salita na nagbigay sa atin ng magandang mensahe. Hindi pa tayo makakilos kasi ano iisipin ng iba? Pride pa rin, no? Iniisip kung ano yung iisipin ng iba. When you are spiritually blind, you can't see Christ because you hardened your heart and won't come to the knowledge of the truth. Kung tayo ay bulag sa espiritu, hindi natin makikita si Kristo kasi pinapatigas natin yung ating puso at hindi tayo tatanggap ng karunungan na nanggagaling sa Kanya. Everyone knows God is real. Lahat ng tao alam na totoong may Diyos at totoo ang Diyos. But people reject Him because they love their own and they don't want to submit to Him. So, kahit kilala ng mga tao, kahit alam ng tao na ang Diyos ay totoo, Diyos ay makapangyarihan, ang hirap pa rin sa kanila na tanggapin yon. Kasi alam nila na pwede silang may i-give up, pwedeng madina yung sarili nila, at ayaw nila na mag-submit sa Lord. Gusto nila sa sarili nila ang masusunod sa buhay nila. Sarili nila ang boss nila. Ayaw nila mag-submit into someone kahit Diyos pa yan, no? Then Satan comes in the picture and blinds the minds of unbelievers. See, pag gano'n na nangyari na ayaw makinig, ayaw mong matuto, takot ka mag-submit, no? Takot kang ma-give up sa sarili mo, pumapasok si Satan. Pumapasok at totally binablind ka niya para palayo ka na ng palayo sa pagkaalam sa katotohanan. At dahil doon, hindi na makakarating sa iyo ang katotohanan. Lumayo ka na ng lumayo. One great power of sin is that it blinds man so that they do not recognize its true character. Ang isang mabigat na kapangyarihan ng kasalanan ay yung binubulag tayo upang hindi natin makita yung totoong karakter, no? Yung totoong dapat na ugaliin at tanggapin natin sa buhay natin. The eyes are useless when the mind is blind. Baliwala yung mata na yan kung ang ating isip ay sarado, ang ating isip ay nakapikit, ang ating isip ay bulag. Sa buhay natin, marami tayong mga pwedeng hindi naiintindihan, marami tayong mga tanong, pero draw near to Jesus and He will draw nearer to us. Sabi po sa James 4:8, dikit ka lang, lagi ka lang dumikit kay Jesus. Without recognizing Jesus, our life is a life of confusion. Pag hindi natin nare-recognize si Jesus sa buhay natin, punong-puno yung buhay natin ng mga katanungan, pagdududa at pag-aalinlangan. Mga kapatid, our life's confusions will be replaced with comfort and security when we know who our companion is. Ano nga po uli yung klase ng lakad na meron tayo? Una, pinag-usapan po natin, walk with confusion. So, ngayon po, pangalawa, pag-uusapan po natin, the walk with comfort. Doon po sa Luke 24, verses 25 to 27, ang sabi po, then He said to them, O foolish ones, and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into His glory? And beginning at Moses and all the prophets, He expounded to them in all the scriptures the things concerning Himself.
So Jesus then gave the two disciples a proper understanding of the Messiah and his mission by referring them to the scriptures. So si Jesus, pinaliwanag niyang mabuti doon sa dalawang disciples yung ano ang ibig sabihin ba ng Messiah, ano ang ibig sabihin nung kailangan niyang mahirapan bago siya mapunta in glory, no? Kung ano yung mission niya dito sa lupa. Sinimulan niya doon sa buhay ni Moses, no? Doon sa Old Testament, no? Talagang tinutok niya yung Savior, yung Messiah, ay kailangang mahirapan, kailangang mamatay bago pumunta sa kanyang kalwalhatian o sa kanyang glory. The death and resurrection of Jesus brought to completion the pattern that God had been working through the history of His people. Kailangan mangyari ito. Ito yung magtatapos. Sabi niya, di ba? It is finished. Sabi niya, ito yung ending ng mission niya dito sa lupa. Sabi niya, "Oh foolish ones," sabi niya, kasi ang bagal nilang maniwala, ang bagal mag-sink in ng mga pangyayari sa utak nila, yung itinuturo ng Panginoon, ang hirap nilang tanggapin at ipasok sa kanilang mga isipan. Pinaliwanag din ng Panginoon na dapat talaga mag-suffer, mamatay ang Messiah, dapat ay mahirapan siya, dapat siyang magdusa bago maka-enter sa glory. At para sa atin yun, para hindi na tayo ang tumanggap ng kaparusahan ng ating mga kasalanan. Sabi niya, "Foolish ones," sabi niya. Ganon din po sa panahon natin ngayon, turo tayo ng turo sa mga tao na si Jesus ay buhay at amazing ang kanyang mga ginagawa sa buhay natin, pero ang bagal itong tanggapin ng tao, no? Hanggang ngayon, ang tingin nila kay Kristo andun sa krus. Kaya ang buhay ay punong-puno ng pagdurusa. Ayaw alisin si Kristo sa krus. Kaya ang buhay ay hindi matapos-tapos ang problema. No? Mabuti pa si Joseph, no? Kinuha niya yung bangkay ng Panginoon at inilibing tayo, hindi no? Ang nananatili sa ating isipan, nakabayubay si Jesus doon sa krus. No, pinag-aralan natin noong mga nakaraang linggo na He is alive, the tomb is empty, at meron tayong pag-asa sapagkat buhay si Jesus. Dapat doon tayo nakatingin, hindi doon sa nakapako na hanggang ngayon ay yun yung binubulay-bulay natin. Di ba pag meron tayong mga mahal sa buhay na namamatay, ayaw natin na ipalaminate yung picture sa kabaong. Di ba? Kasi ang sakit, parang puro lungkot at luha yung mangyayari kapag lagi natin nakikita yon. Alin ang pinapakita natin sa picture frame? Alin? Yung happy moment niya, yung maganda siya, no? Yung masaya yung mukha niya, no? Yun yung gusto nating alalahanin. Ganon din sa Panginoon. Huwag natin siyang alalahanin na nakabayubay sa krus kasi napagtagumpayan na niya yan. Oo, dinanas niya yan. Para sa atin yan. Sakripisyo niya yan. Binigay niya ang kanyang buhay. Pero hindi nagtapos doon. Nabuhay siyang mag-uli. At gusto niya nakatingin tayo dun sa pag-asa na dadating ang araw na doon tayo titira sa langit, sa piling niya at sa piling ng Diyos Ama. Kailan pa natin matatanggap na si Kristo ay wala na sa krus? Sapagkat nabuhay siya buhat sa mga patay. At ganun din ang mangyayari sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Sabi po sa John 10:10, "The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly." Si Jesus ang nagsasabi niya, nang sabi niya, yung magnanakaw pumunta dito upang magnakaw, pumatay at sirain.
ang tao. Pero ako, naparito ako upang magbigay ng buhay. At ang buhay na ito ay masagana. So yun yung tingnan natin. Yun yung tingnan natin na ang Panginoon ay binibigyan tayo ng isang buhay na masagana, buhay na mapayapa, buhay na panatag, at wala tayong dapat na ipag-alala. Consolation o yung sabihin natin pampalubag loob, pero hindi naman talaga pampalubag loob ito dahil ito talaga ang susunod na mangyayari after nung sadness, after nung kalungkutan talaga na pinatay nila si Jesus. After nun ay meron talagang magandang bagay na mangyayari. Resurrection proves who Jesus is. Dahil sa kanyang pagkabuhay na mag-uli, ay napatunayan niya kung sino talaga siya. Siya ang anak ng Diyos na Savior, tagapagligtas, Messiah, at ang lahat ng nananampalataya sa kanya ay magkakaroon din ng buhay na walang hanggan. Resurrection offers us the gift of forgiveness. Dahil sa kanyang pagkabuhay na mag-uli, once na tayo ay nagsisi ng ating mga kasalanan ng tao sa ating puso, may bibigyan niya tayo ng forgiveness sapagkat ang dugong umagos sa krus sa kanyang paanan ang siyang naglilinis sa lahat ng ating karumihan. Yun po yun sa Romans 6:10-11. Resurrection offers us the gift of salvation, Jesus Christ. Yung pagkabuhay na mag-uli ni Kristo ay nagbibigay sa atin ng kaligtasan sa Romans 10:9. Resurrection gives us the ability to live free. Malaya tayong makakapamuhay. John 11:25. At Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me through he die, yet shall he live. Oo, mamamatay yung ating lupang katawan. Hiniram lang naman natin to sa lupa. Babalik ito sa lupa. Pero magkakaroon tayo ng pagkabuhay na mag-uli. At ito'y hindi na mamamatay. Tayo'y hindi na mamamatay. Resurrection gives hope. Ito yung pinag-uusapan natin ng mga nakakaraang pang linggo na si Jesus at ang kanyang pagkabuhay na mag-uli ang pag-asa ng sangkatauhan. Makikita po natin yan sa Ephesians 1:18-21. Also, resurrection means we can have the power of Christ dwelling within us today. Yan po yung sa Acts 4:33, diba? Pag tinatanggap natin si Kristo, binubuksan natin yung ating puso at pinagsisisihan natin ang mga kasalanan. Iniimbitahan natin si Jesus dahil kumakatok siya, iniimbitahan natin siya na pumasok sa ating puso, maghari sa ating buhay. Tinatanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At dahil diyan ay nakakapanirahan siya sa ating buhay. Sabi nga natin, yung puso natin may upuan yan Ang ipinauupo natin dyan sa trono ng puso natin, ang buhay natin, si Kristo. In the form of the Holy Spirit. At tayo saan? Doon lang tayo sa lapag. Kasi tayo yung servant. Siya yung Lord. Hindi lang natin siya tinanggap bilang tagapagligtas, tinanggap pa rin natin siya bilang Lord o Panginoon. Pag sinabing Panginoon, susunod ka sa Kanya. Siya yung masusunod. Resurrection of Jesus offers the promise of eternal life with Him in heaven. So yung pagkabuhay na mag-uli ni Kristo ay nag-o-offer ng eternal life doon sa langit. Yan po yung sinasabi sa 1 Peter 1:3-4. Also, resurrection reminds us that He's coming again. Doon po yan sa 1 Thessalonians 4:14. So yun po yung mga bagay na kasama nung resurrection. At yun po yung consolation. Consolation pero greater thing yun, victory yun, na siya ay nabuhay na mag-uli. At hindi tayo dapat maging sad, tayo dapat ay glad sapagkat mayroong pag-asa at may buhay na dala ang pagkabuhay niyang mag-uli. Pangatlo po, condition. So, hindi lang consolation. Condition. So, sa verse 32, ang sabi, and they said to one another, did not our heart
burn within us while He talked with us on the road and while He opened the scriptures to us. Sabi nila, parang nag-aapoy yung ating mga puso. Diba, kanina nararanasan natin yun, diba? Naalala mo? So, nag-uusap-usap silang ganon. The presence of Jesus burns their spirit. There's something inside their heart na nagmumove, na hindi nila mapaliwanag. Pero ang ibig sabihin nun, hey, eto ako, I am alive. Ito yung sinasabi ni Jesus. And He's here in the midst. Tayo din sa buhay natin, wala na si Jesus sa tomb. Wala na, empty na yung tomb. Nasaan? Andito na sa puso natin. Hindi natin mapaliwanag yung init, yung parang may nagliliyab sa ating puso sapagkat si Jesus ay nasa atin. In our present generation, if we have Jesus in our hearts, if we live with Jesus in our lives, the feeling is different because the Holy Spirit enters into our body. One Holy Spirit in His sevenfold activity. The Spirit of the Lord, the Spirit of wisdom, the Spirit of understanding, the Spirit of counsel, the Spirit of strength or power, the Spirit of knowledge, and the Spirit of the fear of the Lord. So with Jesus, our life is a life of comfort. Our life's confusions will be replaced with comfort and security when we know who our companion is. Ang ating po mga pag-aalinlangan ay mapapalitan ng kaaliwan at kasiguruhan kung alam natin kung sino ang kasama natin sa buhay na ito. Again, ano-ano nga po ulit yung mga klase ng lakad na meron tayo dito sa mundo. Isa po, walk with confusion o lakad na may pag-aalinlangan. Ang ikalawa po, walk with comfort o yung lakad ng may kaaliwan. At ngayon po pag-uusapan po natin ang pangatlong klase ng walk, the walk with a companion o yung lakad na meron tayong kasama. The presence of Jesus reveals His secrets. Di po ba? Normally, kung sino yung kasama natin, kung sino yung malapit natin na laging kasama araw-araw, doon natin nire-reveal yung secrets natin. At tingnan na nga po natin, ano po yung nangyari doon sa dalawang alagad nakasama nila si Jesus sa kanilang paglalakad. Una, pansinin po natin, there is the invitation. Invitation. Doon po sa verse 29, ang sabi po, but they constrained him, saying, abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent. And he went in to stay with them. So gumagabi na at nakarating na doon sa Emmaus o Emmaus ang dalawang alagad at tutuloy na sila doon sa bahay doon at ang Panginoon ay magtutuloy-tuloy pa sa paglakad. Pero sabi nila, wag ka nang tumuloy, gabi na, sabi niya, dito ka na magpalipas ng gabi. So ang ginawa nga po ng Panginoon ay nakinig siya sa imbitasyon. Pumasok siya sa loob ng tahanan. So hindi lang sa paglalakad na kasama nila si Jesus, kung hindi kasama pa nila ngayon sa bahay at maging sa pagkain. So invited si Jesus. Inimbitahan nila si Jesus. Tingnan po natin ano po ang nangyari dahil inimbitahan nila si Jesus. Meron po tayong pangalawa, the fellowship. The fellowship. Jesus mingled with those who invite Him. Nakisalamuha siya doon sa mga nag-imbita sa Kanya. Sa verse 30 po, now it came to pass as He sat at the table with them that He took bread, blessed and broke it and gave it to them. Doon po sa verse 30, edi kakain na nga po sila. So ang ating pong Panginoon, hinati po niya ang mga tinapay at pinagpala ito at hinati-hati ito at ibinigay ito sa
kanya. So nakisalamuha siya matapos siyang imbitahan. So may pangatlo po tayo, the revelation. The revelation o yung pagpapahayag o kapahayagan. So makikita po natin na ang kanilang mga mata ay nabuksan. Di ba? Pinag-usapan natin kanina, bulag, hindi nila nare-recognize, sige sila ng usap. Akala nila ordinaryong estranghero lang yung sumabay sa kanila at inimbitahan nga nila sa loob ng tahanan. Pero ngayon, makikita natin dito, ni-reveal ng Panginoon yung sarili niya. Sabi sa verse 31, then their eyes were opened and they knew Him and He vanished from their sight. So, nung habang kumakain sila at tapos na silang kumain ay nabuksan na yung kanilang mata. Diba, spiritually blind sila kanina? May nakikita pero walang nakikita. No? Alam nyo ba, nai-imagine ba yun? May nakikita pero parang wala. No? Si Jesus, ginawa niya, inopenan niya yung spiritual eyes ng mga alagad na ito at nung makita kung sino siya, nakilala siya, ay bigla siyang nawala sa kanilang paningin. The presence of Jesus reveals His power. Mga kapatid, ganun din po sa ating buhay. Kailangan invite natin si Jesus sa ating puso, sa ating buhay. Kung sakali na sa panonood natin ngayon, sa pagsama natin sa pananambahan ngayon sa ating buhay na Diyos, at hindi pa natin naranasan yung personally, ay invite natin si Jesus sa buhay natin, sa bahay natin. Invite natin siya. At siya ay papasok, makikifellowship siya sa atin at doon natin mararanasan yung init na sinasabi kanina. Parang nag-aalab yung puso dahil it's the Holy Spirit who is actually entering into our life, into our hearts. At marami pa siyang ipapaalam sa atin. Marami pa siyang i-reveal sa atin at makikilala natin siya more. Ang sabi po sa Revelation 3:20, here I stand at the door, sabi ni Jesus, whoever hears my voice and knock, I knock at the door, whoever hears my voice and open the door, I will come in, I will eat with him and he with me. So doon po papasok yung entrance. Doon po mangyayari yung kailangang mag-enter si Jesus sa buhay natin upang magkaroon tayo ng fellowship sa Kanya, makamingle natin siya, and then i-reveal niya sa atin yung sarili niya more, deeper, no? As we dig in studying His words at mga teachings niya, ay mas makikilala natin siya more. Once He entered and reside in our body in the form of the Holy Spirit, we will experience amazing things and we will enjoy the fellowshipping with Him, and we will begin to receive revelations and directions of what God wants us to do. Diba? Nakaalis ka na sa confusion. Nakaalis ka na sa mga pag-aalinlangan. Sigurado ka na ngayon. At si Jesus pumasok na sa buhay mo at bibigyan ka na ng mga revelations, guidance sa buhay mo. Meron ka ng discernment which is good and which is bad. Alin ang gagawin ko dito? May Adelphoy, no? Naaalala niyo ba yung topic natin about the sheep and the goats, di ba? Yung Greek word na Adelphoi, ibig sabihin, my brethren, sabi ni Jesus. So ako din, gagamitin din natin, my Adelphoi, my brethren. Let us enjoy the moments that we can still do fellowshipping with Him. Walang kasing sarap ang mararanasan natin kahit mag-isa tayo kapag tayo ay nakikifellowship sa Kanya. I receive instructions to be still, no? In the past, no? I receive instructions to know that He is God, yung power niya. Hayaan mo lang ako, trust me, akong bahala. So,
sabi niya din sa akin, all is well, wag akong mag-alala, relax, rest, don't worry. Sabi niya, he even called me my princess, I am the king. Yan din ang mga sinabi niya. And whenever I think of a topic na message to deliver, every Sunday ay lalakad lang din ako at binibigyan niya ako ng mga impressions, inspirations, wisdom, insights, no? Binibigyan niya ako, and then pag uwi ko magsusulat na ako. So kung minsan naman natutulog ako, gigising ako, hindi pa babangon, syempre ginigising mo pa yung utak mo, no? Kasi mata pa lang yung gising sa'yo. Kadilat lang ako ganon, pero syempre nag-i-start na akong mag-pray sa utak ko kahit di pa ako bumabangon. Nag-i-start na ako mag-communicate sa God at pumapasok, kahiga pa lang, pumapasok dito yung mga magagandang pointers na gagamitin ko sa mensahe. Doon mapapadali ako ng pagbangon kasi baka makalimutan ko. So isusulat ko na, and then yun na, pag umpisa na akong sumulat ay tuloy-tuloy na yung wisdom ng God. With Jesus, our life is a life with a companion. Meron tayong kasama dito. We are not alone. Alone and yet not alone. May Adelfoy, feel mo ba mag-isa ka? Feel mo ba wala kang kasama? O marami kang kasama pero parang wala? No? May ganun, ano? In Jesus, you will never be alone. Because He is your companion forever. And He is complete. And He is enough. Our life's confusions will be replaced with comfort and security when we know who our companion is. So, ano nga po uli ang klase ng lakad na meron tayo sa buhay na ito? Una po ay walk with confusion, pangalawa ay walk with comfort, pangatlo ay walk with a companion, at meron po tayong pang-apat at ito po yung panghuli, the walk with courage. Courage to proclaim. Ito yung lakad na may katapangan. Katapangan upang ideklara, ipagsabi ang pagkabuhay at ang pagiging buhay ng ating Panginoon. So sa verse 33a and 35, ganito po ang sabi. So they rose up that very hour and returned to Jerusalem. And they told about the things that had happened on the road and how He was known to them in the breaking of bread. So, ito po nakita po natin nung biglang nawala si Jesus, nakilala nila si Jesus, tapos nawala na si Jesus, nagmadali sila, di ba, nakaupo pa sila sa mesa, nagmadali sila nung oras din na yun, nagbalik sila, di ba, 7 miles yung ginabi na nga sila sa paglalakbay, di ba, pero hindi nila alintana yung pagod na kami sa paglalakbay, bukas na lang ako magpo-proclaim, bukas ko na lang ibabalita sa mga disciples na iba pa ang nangyari ngayong gabi. Walang ganon, kung hindi right at that moment ay bumalik sila ng may kasiglahan. At pinagsabi nila doon sa other disciples yung nangyari sa paglalakad nila hanggang doon sa paghahati nila ng pagsasalo-salo nila sa tinapay sa kanilang hapunan. Mga kapatid, we need to proclaim what we have experienced with Jesus. Sabi ko nga noong mga nakakaraan, hindi natin kailangan magpakadalubhasa para lang tayo ay makapag-share ng kaligtasan ni Jesus. Alam nyo, focus lang tayo sa karanasan natin, sa personal na naranasan natin with Jesus, sa power of the Holy Spirit sa buhay natin, yung mga amazing things na ibinigay at pinaranas niya sa atin. Ang sabi po dito, they rose up, no? At sila ay nakaupo kasi sila ay right away ay tumayo
tumayo at went back to Jerusalem. Nagbalik sila, hindi alintana ang anumang kapagudan, hindi alintana na madilim na, gabi na, hindi alintana yung bukas na lang, no? Marami tayong ganun no? Yung meron tayong naiisip na gawin, may pinapagawa sa atin ang Lord pero saka na, pag nag-retire na ako, o pag maganda na ang panahon, o pag alis na ang lockdown, no? Yung mga naiisip natin, hindi natin na nabibigyan ng priority sa buhay natin dahil ang nakikita natin yung mga hindrances sa harap natin. Kaya sinasabi natin saka na. Pero itong dalawang alagad na to, once na ma-realize nila na si Jesus yung kasama nila, hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa. Hindi na sila nagpa-ibang araw. Ngayon na, kahit gabi, kahit malayo, kahit pagod na sila, go. Ganun po ba tayo? Ganun po ba tayo? Inuuna po ba natin yung mga mensaheng natatanggap natin sa Panginoon pag may mga plano tayo para sa kapakanan ng maraming mga nawawala dito sa mundo at nangangailangan? Tayo po ba'y nagmamadali o bukas na o saka na? Marami akong inuuna ngayon. So mga kapatid, nothing is holding them back. Walang nakapigil sa kanila kahit dilim, kahit pagod na, kahit malayo. Bumalik sila sa Jerusalem at ipinagsabi sa ibang disciples ang kanilang naranasan. Understand that in Jesus, nothing can stop you. Alalahanin natin na kapag nasa atin si Jesus, walang sino man at walang anuman na makakapigil sa atin sa pagpoproclaim ng kaligtasang dulot niya. No one and nothing. Mga kapatid, kailangan matapang tayo, kailangan malakas ang loob, di ba? Sa Philippians 4:13, I can do all things in Christ who strengthens me. No? Hindi problema yung mahinang katawan, hindi problema yung mahinang boses, no? I can do all things in Christ who strengthens me. Yung lakas ni Kristo ang gagamitin natin. Yung power ni Kristo ang gagamitin natin. Susunod lang tayo. Instrument lang tayo. Pag-usapan natin power, no? Una, saving power. Ang sabi dun sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. So sabi dito ay yung saving power ni Jesus ay kailangan ipagsabi natin. Hindi tayo dapat mahihiya. Hindi tayo dapat mag-aatubili sapagkat yung power ng God sa kaligtasan ay ibinibigay niya para sa lahat at dapat itong malaman ng lahat kahit na anong lahi ka pa. So, pangalawa po, sustaining power. Hindi lang yung saving power, sustaining power. Ang sabi po dun sa Psalm 55:22, cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. So kitang-kita po natin yung sustaining power ng Diyos sa buhay natin. Ilagak daw natin sa Kanya ang ating mga burdens, ang ating mga problema, ating mga worries, ang ating mga alalahanin, and He will sustain us. Siya po bahala. Siya po yung lulutas, no? Walang mahirap sa ating Diyos. Walang bagay na hindi niya kayang gawin at hindi niya kayang lutasin. He will never permit the righteous to be moved. Hindi siya papayag kahit kailan. Hindi niya papayagan na mayroong gumalaw sa mga mabubuti niyang mga anak. Matutuwid niyang mga anak. So, saving power, sustaining power, and lastly, meron po tayong serving power. Sabi po sa Matthew 5:16, so don't hide your light, let it shine brightly before others, so that commendable things you do will shine as light upon them, and they will give their praise to your Father in heaven. Ang sabi po dito,
serving power. Maglingkod daw po tayo at may kakayahan naman tayong maglingkod. Kung ano yung tinanggap natin, yun lang din yung isi-share natin sa kapwa. Huwag daw nating itago yung ilawan, no? Let it shine, no? Let us shine, no? Sa paligid natin, sa mga taong nadidiliman. At kapag nangyari po na ang buhay nila ay nagliwanag, ay magpe-praise to the Father po sila. Matatanggap po ng ating Diyos Ama ang kapurihan at ang honor na bubuhat sa kanila. Mga kapatid, let us saturate all the places that we can reach through internet, no? Through communication. Gamitin natin ang mga apps ngayon, mga Facebook natin, no? Ang pag-uusapan na hindi yung mga dating pinag-uusapan. Ang pag-usapan na natin yung pag-ibig ni Jesus, yung kaligtasang dulot ni Jesus, yung good news sa kabila ng maraming mga problema dito sa mundo. Yung good news ang pag-usapan natin. At lagyan natin ng tapang, no? Huwag tayong mahihiya, huwag tayong manlulumo, huwag tayong magtatago sa ilalim ng silya, no? Ilabas natin dahil tayo'y ilawan, tayo ang salt and light ng sanlibutang ito. Kung tayo ay naliliwanagan, i-share naman natin ang liwanag na ito sa iba. Saturate the world with Jesus' salvation and teachings. Impose no restrictions or boundaries on God's purposes or abilities, no? Huwag natin lilimitahan na like dito sa California, dito lang kami mag-share. Kung ayaw ka naman pakinggan, ba't mo ipipilit yung sarili mo? Lumakad ka ng lumakad hanggang makarating ka sa ibang bansa at doon ka magpatuloy na mag-share. Baka doon may magre-receive kay Jesus. Baka doon magbibigay sila ng panahon na makinig sa teachings ni Jesus. Baka doon ay marirealize nila na kailangan nilang magsisi sa lahat ng kasalanan at tanggapin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan na dulot ni Jesus. Kaya hindi tayo dapat titigil ng lakad ng lakad hanggang tayo'y makarating sa malayo, hanggang makarating tayo sa dulo ng mundo. Lakad tayo ng lakad. Ako nga po nakakalakad, do. Kahit nakaupo lang ako dito sa loob ng kwarto, nakakalakad. Anong ibig po sabihin? Ginagamit ang internet. Gamitin po natin ang internet dahil nandito ito yung available ngayon. Ito yung bigay ng Diyos na kaparaanan. Nothing can stop us, no? Kahit ang lockdown can't stop us. The Lord provides the way, the means kung paano natin ipatutupad at matutupad at maisasagawa ang mandate niya sa atin to go ye. Don't for a minute doubt what our God can do in our life. Huwag nating pagdudahan, huwag nating limitahan, huwag nating i-underestimate ang kayang gawin ng Diyos sa buhay natin at sa kakayanan nating gawin. God made all grace abound in you, so you will have the sufficient means in everything He gives you to do. Abounding, nag-uumapaw, abundant ang grace na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, the strength, the power na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, sapat upang matupad natin at magawa ang ipinag-uutos niya sa atin. Mga kapatid, bilang conclusion, Jesus is the hope of mankind. Wala nang iba. Si Jesus lamang. Si Jesus ang pag-asa ng sanlibutan, holding on together. Kapit tayo. Kapit tayo sa Kanya. Kapit kamay tayo sa Kanya. Sa buhay na walang kasiguruhan, lumalakad tayo na may confusion. Lumalakad tayo na may pag-aalinlangan. Pag-alala, mga tanong, but we need to go on walking. Patuloy tayong lumalakad sa mundo na ito kahit hindi natin sure kung ano ang mangyayari sa ating future. Katulad ngayon,
Kala natin tapos na ang COVID. Bigla, lalo sa Pilipinas, bigla dumating at nakakagulat, hawa. Kahit saan, puno na mga ospital. May nakita ako sa kotse na dinala yung oxygen. Yung oxygen ng ospital, sa kotse na, hindi na makababa yung tao. Wala nang space sa loob. Kaya yung equipments ang inilabas at nilagay sa kotse. Ganon. So, hindi natin alam, mabubuhay pa ba siya? Mamamatay ba siya? Hindi natin alam. Diba? Last time, pinag-usapan natin, mahigit 2 million na ang namamatay sa buong mundo dahil sa COVID. So, mga kapatid, ang buhay ng tao, ang lakad ng tao ay punong-puno ng confusion. But we keep on walking until ma-reach natin yung walk with comfort. Walk with comfort. Ang kaalaman na si Jesus ay namatay, nalibing at nabuhay na mag-uli upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay nagbibigay sa atin ng malinaw na pag-asa at ang maraming mga consolations na ito ng kanyang pagkabuhay na mag-uli ay nagdudulot sa atin ng pag-asa. Alam naman natin na filled tayo ng Holy Spirit once na tinanggap natin si Jesus sa buhay natin. Iba yung pakiramdam. May something na mainit sa damdamin, sa puso natin kapag meron tayong fellowship with the Lord in the form of the Holy Spirit. Pwedeng mainit ang ating mga pakiramdam. Comfort yun. You will discern it. You will discern it. Pag-recognize mo ang gawa ng Holy Spirit sa buhay mo, madali mo malalaman kung gawa pa ito ng Holy Spirit o gawa ng kalaban sa buhay natin. So dikit lang tayo lagi kay Jesus. Babad tayo sa Espiritu at madali siyang makapagpapakilala sa atin. Matagal na natin siyang kasama. Mula pa nung imbitahan natin siya, pumasok sa buhay natin, pumasok sa bahay natin, ay hindi na siya umalis. Kasama natin siya at magpakailanman hindi niya tayo iiwan. Kaya naman, dapat tayong magbadali at i-proclaim ang kanyang offer na kaligtasan at buhay na walang hanggan sa hanggat maaabot ng good news na ito. Yung mga lugar na kaya nating abutin sa iba't ibang kaparaanan, buong tapang nating gawin ang mandate na inuutos sa atin ng Panginoon to go ye and preach the gospel. Huwag tayong matakot na ipagsabi ang katotohanan sapagkat ito ang magliligtas sa atin sa tiyak na kapahamakan. Kumusta ang paglalakbay mo, kapatid? May confusion ka pa rin ba? Tara, sama ka sa amin. Marami tayong pag-uusapan tungkol sa pag-ibig ng Diyos, tungkol sa pagliligtas ni Kristo, tungkol sa pagtulong sa atin ng banal na Espiritu. Tara, sama ka sa paglakad natin dito sa mundo. Masarap sa Emmaus o sa Emmaus, kung saan nadadaman natin ang presensya ni Jesus. Tara, sama ka kay Jesus. Hawak kamay, di kita iwan sa paglakbay. Dito sa mundo walang katiyakan. Hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo na kawalan. Tayo manalangin. Salamat po aming Diyos. Salamat sa oras na ito. Kasama pala namin si Jesus, maaaring sa aming mga buhay, sa aming mga ginagawa, sa aming mga paglakad, sa aming lakbayin. Hindi namin nare-recognize ang gawa ni Kristo. Hindi namin nare-recognize ang maliliit at malalaking mga bagay at pabor na ipinagkakaloob sa amin.
Salamat, Panginoon, dahil kapag pala in-invite si Jesus, siya ay papasok at makikimingle, makikifellowship sa amin at mararanasan namin ang kakaibang pakiramdam sa aming buhay sapagkat ang Holy Spirit ang aktwal na pumapasok sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, pinaunawa mo sa amin ito ngayon. Salamat po, Panginoon, na hindi pala lahat ng lakbayin ay approve sa iyo. Ang lakbayin lang na may pagkilala kay Jesus dito sa mundong ito ang approve sa iyo. Salamat po, Panginoon, at napakagandang good news nito. Napakagandang balita nito na ipapahayag namin sa maraming mga tao sa iba't ibang dako hanggat naniniwala sila, hanggat tumatanggap sila ng iyong salita. Panginoon, in your strength and in your grace, hindi kami titigil sa pangangaral at sa pagbabalita sa maraming mga tao sapagkat ito ang gusto mong gawin namin dahil dito namatay ka, tapos ka nang mamatay, kami naman ngayon. Kami naman ang magbabalita nito sa lahat ng tao na maaabot namin. Of course, with your guidance, with your leading, with your strength, with your grace, oh Holy God. Salamat po, Panginoon, sa opportunities na nagagamit mo kami sa maliliit na mga bagay. At alam po namin, amazing things ang gagawin mo pa, hindi lamang sa buhay namin, kundi sa buhay ng maraming mga taong makakapakinig at tatanggap at mag-i-invite sa iyo sa kanilang mga buhay. Holy God, thank you. Thank you for your love. Thank you for your life. Thank you for your sacrifice. And thank you for all the cares and the concern. And thank you for a brighter future you have there in store for each and every one of us who believes in you, who have faith in you, who serves you, and who trusts you. Thank you, Lord. We worship you. We worship you. We love you. We bless you. Bless us all, aming Diyos. Lahat ng makakapakinig, lahat ng ka-join namin sa pananambahang ito, i-bless mo po ang bawat isa sa amin, 10 ng aming mga pamilya, 10 ng aming mga mahal sa buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Let us keep holding on together.